Sa ibang balita, iniharap sa media ng National Bureau of Investigation ang tatlong sospek sa pagpatay sa TNVS driver na si Raymond Enriquez Cabrera na naiulat na nawawala mula pa noong Mayo 18 ngayong taon. Kinumpirma ng NBI na ang bangkay na natagpuan sa madabong bahagi ng kalsada sa Barangay Batitang, Zaragoza, Nueva Ecija ay si Cabrera mismo. Alamin ang buong detalye sa report ni Cherry Light. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nagsagawa ng follow-up operation ng NBI National Capital Region, NBI Organized and Transnational Crime Division at NBI Forensic Team noong Hulyo 11, 2025 sa Zaragoza, San Antonio Road sa Barangay Batitang natagpuan ang naagnas ng bangkay ni Raymond Enriquez Cabrera. Batay sa investigasyon, huling nakita si Cabrera matapos tumanggap ng booking mula sa isang Emmanuel de Jesus sa Parañaque City. Sumakay sa kanyang sasakyan ang tatlong lalaki na kinilalang sina John Kevin de Ocampo, Justin Dalafu at Jean Army de Ocampo. Sa dashcam ng sasakyan maririnig ang mga suspek habang pinag-uusapan kung saan itatapon ang duguan at pinagsasaksak na biktima. Na-recover ang sasakyan sa Valenzuela City noong Mayo 20. May bakas ng dugo sa ikalawang hanay at likurang bahagi ng sasakyan. Ngunit nawawala pa rin noon ang katawan at mga gamit ng biktima. Isinampa na ng NBI sa Department of Justice ang kasong carnapping at robbery with homicide laban sa mga suspek. Kabilang si Emmanuel de Jesus na ginamit na alias sa booking at isa pang hindi pa nakikilalang lalaki na tinatawag na Black. Isang mahalagang kaganapan ang naganap noong Hulyo 10, 2025 kusang sumuko sa tanggapan ni Manila Mayor Isko Moreno ang tatlong suspek. Mismo si Mayor Moreno ang tumawag kay Director Santiago upang ipaalam ang kanilang pagsuko. Agad silang inilipas sa kustodiya ng NBI OTCD. Voluntaryong itinuro ni John Kevin at Justin ang lokasyon kung saan nila itinapon ang katawan ni Cabrera. Sa isang masukal na bahagi ng kalsada sa Zaragoza natagpuan ang bangkay kasama ang asul na t-shirt, rubber mat at sapatos. Kinilala ito ng anak ng biktima batay sa metal frame sa kanang braso, sapatos at uniforming may burdang Kuya Mon, palayaw ni Cabrera bilang miyembro ng Fraternal Order of Eagles. Ayon sa NBI Medical Legal Officer, sanhi ng pagkamatay ni Cabrera ay dalawang saksak sa kaliwang bahagi ng dibdib. Isinailalim din sa forensic analysis ang mga sampol ng dugo at fingerprint mula sa loob ng sasakyan. Bago po makita ang biktima na connect na po namin yung sample na nakuha namin sa sasakyan at yung sample sa pamilya at nag-match po ito sa tatlong anak po ng victim at dun sa nakuha naming unknown specimen sa sasakyan. 99.99% si Mr. Cabrera po yan na-identify. Inailit na po nato. Ayon sa agent on case ng NBI na si Attorney Joseph Martinez, matagal na umanong modus ng grupo ang pang-hold up. Isang gabi bago ang krimen kay Cabrera, may naitala ng insidente ng holdapan na sangkot umano ang isa sa mga suspek. Kung dito na natin, sa isang casino resort sila kumuha, so they are expecting na baka may mag-book pa doon. So, yun yung kinapitalize sila. Apparently, ang nangyari dito, napatay nila yung driver nitong TNVS na to, kaya hindi na nila nagawa yung susunod nilang plano ng pangarnap at pang-hold up. Nananawagan si Attorney Martinez sa iba pang posibleng na biktima ng grupo na makipag-ugnayan sa NBI upang maisampa pa ang karagdagang kaso laban sa mga suspek. Sa previous records na ng NBI, wala pa silang criminal record. Marahil wala akong napapile ng complaint, pero dahil ngayon po na nailabas na sila, sana makipagtulungan po ang publiko para makapagsampa rin ang reklamong laban sa kanila. Sinabi naman ni Director Santiago na may ugnayan na ang NBI sa mga TNVS platform para maglatag ng mga hakbang upang mas maprotektahan ang mga driver. Once and for all, yung mga apps natin, like Grab, everything, makausap namin yung mga may-ari so that maturuan namin sila kung paano nila mapoproteksyonan yung kanilang mga driver. No? Tuturuan namin sila. I cannot tell you right now, baka yung mga masasamang loob, malaman pa na meron na kami plano sa kanila.
Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News.